Ang nakaraan. Sinubukan niya ni Muharang na labanan si Jungwon gamit ang kanyang mga patalim, ngunit ang hindi niya inaasahan ay napakadali lang naman niya itong sinalo gamit ang kanyang mga ngipin, at nahuli na nga ni Jungwon si Muharang. At kasabay nito ay pinainom niya ng dugo na may kasamang poison, at layunin niya ay mapasama ito sa kanyang grupo sapagkat napapabilib si Jungwon sa mga kakayanan ng babae, at para ito ay maging sunod-sunuran sa kanya na parang aso. At sa kasalukuyan, habang papaakyat si Jungwon sa hagdan ay makikita rin naman na determinado ang kanyang mukha. At dahil dito ay nagtataka din naman ang mga tao na nakakakita sa kanya, at para bang mayroon silang kakaibang nasasaksihan sa mga oras na ito. At ang bawat kalahok na nakakakita sa kanila ay napapatungangan na lang, at hindi nila lubos maisip na makukuha ni Jungwon ang dalawa sa pinakamalalakas na mga kalahok at magiging kagrupo pa nito. Kaya't napapatanong na lang din ang mga taong nakikiusyoso sa pagsama ni Yoonga at Muharang sa ating bida, at hindi nila maipaliwanag kung papaano ito nagawa ni Jungwon. At bulong-bulungan pa nga ng mga ito na kung naging alagad ba ni Jungwon ang dalawa, sapagkat silang tatlo ay magkakasama na ngayon, at kasabay dito ay napuno din naman ng tensyon ang buong lugar sa katotohanang ang tatlong pinakamalalakas na mga kalahok ay nagkaisa na at nagkaroon na sila ng sariling grupo. At napapatanong pa din naman ang ibang mga kalahok na hindi nakakakilala kay Jungwon, at bakit ang dalawa ay sumusunod dito na para bang siya ang kanilang leader. At sa di kalayuan naman ay makikita na nakatingin din si Yeochon sa tatlo, at hindi niya lubos maisip na sasali din si Muharang kay Jungwon, sapagkat maaalala naman na ang babae ay kanyang naging kagrupo sa ikalawang pagsubok. Ngunit kahit na ano pa man ang kanyang mga nakikita ngayon, ay wala na din siyang magagawa sapagkat ito na ang katotohanan sa mundo. At wala na din siyang aasahan, kundi ang kanyang sarili lamang upang makamit ang kanyang mga layunin at makaligtas sa lugar na ito. Kaya't sa ngayon ay naaalala nga niya ang lahat ng mga nangyari sa ikalawang pagsubok, at pumasok din naman sa kanyang isipan si Jungwon na para bang nag-iba ang aura at silang lahat ay gustong patayin. At sa mga oras na yon ay hindi nga niya maintindihan kung bakit sila inutusan ito na magpatayan, at kung hindi pa dumating ang Corpse Blood Valley leader, ay siguradong magpapatuloy lang ang napakabrutal na mga iniuutos nito sa kanila. At habang tinititigan ni Yeochon ang kanyang kapatid ng malapitan, ay nararamdaman niya na seryoso ito, at ang nasa isip ni Jungwon ay walang iba kundi ang makakita ng mga taong naglalaban-laban at nagpapatayan. Kaya't sa ngayon ay bigla din namang nagalit si Yeochon kay Jungwon dahil sa kanyang mga napakabrutal na ginagawa, at dagdag pa nito na wala bang pakialam ang kanyang kapatid sa kanya kung mamatay ito o mabuhay. At sa ngayon ay tinatanong niya ang kanyang sarili kung ano nga ba ang dahilan kung bakit biglang nagbago si Jungwon. At alam din naman niya na naiinis sa kanya ang kanyang kapatid, ngunit hindi ito ganun kasama para ipagsawalang bahala na lang ang kanyang buhay. Kaya't pinalipas na lang din niya ang mga nangyaring iyon, at kahit na ano pang pag-isip ang kanyang gawin ay wala din naman ng magbabago. At iisipin na lang din niya ang kanyang sarili sapagkat hindi pa niya alam kung ano ba talaga ang tunay na mangyayari sa ikatlong pagsubok. At kung wala din naman ng pakialam sa kanya si Jungwon ay hindi din naman na niya ito papansinin, kaya't sinimulan na niya ang kanyang pag-ensayo nang mapalakas pa ang internal energy nito. At sa buong determinasyon ni Yeochon ay wala na siyang iisipin pang ibang mga bagay, at simula ngayon ay pag-igihin na niya ang lahat ng kanyang mga gagawin. At magfo-focus na lang siya sa kanyang sarili upang mapanatili niyang nasa magandang kondisyon ang kanyang katawan, at dahil dito ay magagawa niyang protektahan ang kanyang sarili at makaligtas sa lahat ng mga pagsubok na posible pang dumating. At noong una ay iniisip niya na siya pa lang ang nakaabot ng peak realm sa lahat ng mga kalahok, ngunit ito ay nag-iba ng tinanggal na nga ang mga nakaharang sa kanilang mga internal energy. At nasaksihan nito na hindi lang pala isa o dalawa ang nasa peak realm ng martial arts sa kanyang paligid kundi mas marami pa. At bigla na nga niyang naintindihan ang lahat kaya't siya ay mas lalong ginanahan na mag-ensayo. Dahil sa ngayon ang mundo ay mas malawak pa pala kung ano ang kanyang naiisip dito. At para bang nauunawaan na ni Yeochon na kulang pa ang kanyang mga martial arts para makipagsapalaran.
At kinakailangan niyang mas maging malakas pa upang mabuhay sa mundong ito, at habang iniisip niya ito ay patuloy pa rin naman niyang pineperpekto ang kanyang martial arts. At wala na siyang ibang nanaisin pa kundi ang makita ang kanyang sarili na nagtagumpay, na gamit lamang ang kanyang sariling determinasyon upang makamtan ang lahat ng ito. Ngunit bigla din namang nagulat si Yuchon nang bigla siyang may narinig na nagsasalita sa kanyang likuran habang siya ay patuloy na nag-ensayo, at sinasabi nito na talagang ang nakikita niya ay isang tao na galing sa Moxword Manor. At ang taong nagsasalita ay nagngangalang si Masang, at dagdag pa niyang sinasabi ang pangalan ni Mok Yuchon pati na din kung saan siya orihinal na naninirahan. At bigla din naman niyang tinanong ito kung ano ang ginagawa ni Yuchon dito sa Corpse Blood Valley, sapagkat siya ay galing sa Orthodox Murim at ang kanilang mga sekta ay magkalaban. Ngunit wala din namang maisagot si Yuchon sa mga tinatanong ni Masang, at napapaisip na lang ito na kung ano ba ang tunay na pakay nito sa kanya. At naaalala pa ni Yuchon na si Masang ang pinakaunang tao na tumulong sa kanya sa gitna ng mga pagsubok na ginaganap, at ang mga napagdaanan nila doon ay magkahalong saya, at kahit pa nga sa bingit ng kamatayan. Kaya't habang nag-isip si Yuchon ay sinasabi niya sa kanyang sarili na papaano nalaman ni Masang ang martial arts niya kung ito ay nanggaling sa Heaven-Earth Association. At nakakapagtaka lang sapagkat iniisip ni Yuchon sa kanilang pamilya lang din naman iyon itinuturo. At bigla din namang nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid habang silang dalawa ay nagsisimula ng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa mga namumuong pagdududa sa bawat isa at sa mga pagkakakilanlan nila. Kaya't sa labis na pagtataka ni Yuchon ay bigla din naman niyang naitanong kay Masang kung papaano nito nalaman ang kanyang mga galaw. Sapagkat ang martial arts na kanyang iniinsayo ay exclusive lamang para sa kanilang pamilya, at hindi ito dapat malaman ng iba, lalong-lalo na ang mga taga Heaven-Earth Association. Ngunit sinagot din naman agad siya nito ng isa ding tanong at sinabi niya na kung mahalaga pa ba iyon, at ang dapat na katanungan ay bakit si Yuchon nandito sa ganitong klaseng pagsubok dahil siya ay taga-Orthodox Morim. At pagalit pa din namang sinabi nito na sa mga ginagawa ni Yuchon ngayon ay posible bang tumiwalag na ang Moxword Manor sa Orthodox Morim, at sa mga tingin niyang ito ay abot langit na ang kanyang pagdududa. At napasigaw din naman agad si Yuchon, at sinasabi niya na hinding-hindi niya magagawa pati na din ang Moxword Manor na magtaksil sa Orthodox Murim. At patuloy pa din naman itong nagsasalita at sinasabi niyang kung pumunta ba dito si Yuchon upang makilala at maging isang mataas na opisyal sa Heaven-Earth Association, ngunit nabigla din naman ito at hindi niya alam ang pinagsasasabi ni Masang. At napahinto din naman ito sapagkat naiisip niya na totoo nga na hindi alam ni Yuchon ang lahat ng mga nangyayari sa mga pagsubok, at kung ano ang mga patakaran na ginagawa ng Heaven-Earth Association kapag matapos na ang lahat ng ito. At sa seryosong mukha ni Masang ay sinabi niya na kung makaabot na si Yuchon sa pinakahuling pagsubok ng Corpse Blood Valley, ay mabibigyan sila ng pagkakataon na maging disipulo ng isa sa 5 kings ng Heaven-Earth Association o ang 3 sect leaders. At nang marinig ni Yuchon ang impormasyong ito ay bigla din namang napatigil ang kanyang mundo, sapagkat hindi niya inaasahan na ito pala ang magiging premyo nila sa lahat ng mga pagsubok na ginagawa ngayon. Kaya't sa pagkakataong ito ay medyo naguguluhan pa ito sa kung ano ang dapat niyang gawin, at sa malalim niyang pag-isip ay para bang unti-unti na niyang naintindihan ang lahat. Kaya't siya ay napaupo at natanggal na ang pagdududa sa kanyang isipan, at sa mga oras na ito ay naiintindihan na nga niya ang lahat. At sa patuloy niyang pagkabigla ay naiisip nito na kaya pala ang lahat ng mga kalahok na dumating sa lugar na ito ay may sari-sariling ipinaglalaban at ibinubuhos ang lahat ng kanilang makakaya. At kahit na ang mga pagsubok ay kinakailangan na pumatay ng tao ay sinusunod pa din nila at itinataya nila ang kanilang mga buhay makapasa lamang sa mga ipinapagawa ng Corpse Blood Valley leader. At ang bawat isa ay wala na din pakialam kung ano ang mangyayari sa kapwa nila kalahok, at ang nasa isip lang nila ay kinakailangang makapasa kahit pa isaalang-alang nila ang buhay ng ibang mga tao. Dahil ang pagkakataong ito ay minsan lang mangyari sa kanilang buhay at sila ay makakatungtong sa mas mataas pang estado ng kanilang mga buhay,
At ito ay magiging posible lamang kung sila ay maging disipulo ng mga nakakataas na opisyal ng Heaven-Earth Association, at kasama dito ay magkakaroon sila ng napakalawak na impluensya sa mundo ng martial arts sa hinaharap. At dahil din dito ay naiinis si Yuchon sa kanyang sarili sapagkat ang ginagawa lang niya ay makaligtas sa lugar na ito. Ngunit iba din pala ang nangyayari at habang siya ay nakakapasa sa pagsubok, ay lalo siyang napapalapit sa leader ng kanilang mga kalaban. Kaya't napapatanong na lang din si Masang at sinasabi niya na talagang hindi niya alam lahat ng iyon, at dagdag pa nito na kung bakit siya napunta dito. At sumagot din naman si Yuchon na siya ay ginawang hostage lamang at hindi na siya nakapalag dahil sa napakalakas na mga tao na kumuha sa kanila. At nagtataka din naman ang lalaki kung ano ang ginagawa ng isang hostage sa Corpse Blood Valley. At sinagot din naman agad siya ni Yuchon na wala din siyang alam sa kung ano ang pinaplano ng mga iyon sa kanya. At sa ngayon ay naiintindihan na ni Masang ang totoong kalagayan ni Yuchon, at mas lalo pa siyang naliwanagan ng sinabi nito na hinostage lang pala siya. Ngunit tinanong din naman agad ito ni Yuchon kung bakit ito nandito, at ano ang kailangan ni Masang sa kanya, at pumasok siya sa kanyang silid sa gitna ng kanyang pag-ensayo. At dahil sa mga sinabi ni Yuchon ay bigla din namang pinahihinaan ni Masang ang boses nito sapagkat sikreto lang ang kanyang pagpunta dito at baka mayroong makarinig na ibang mga tao galing sa Heaven-Earth Association. Kaya't nagtataka din naman si Yuchon sa mga balak ni Masang sa kanya. At bigla din naman itong nagsalita at sinabi niya na siya ay humihingi ng paumanhin sapagkat noong una ay hindi pa niya masyadong pinagkakatiwalaan si Yuchon. Kahit na ang kanyang pamilya na Moxword Manor ay kilala bilang isa sa pinakamalalakas na Orthodox sect. At dahil sa mga sinasabi ni Masang ay mas lalong nabuluhan si Yuchon sapagkat wala din naman siyang kinalaman sa lahat ng mga nangyayari dito. At sa ngayon ay ang gusto ni Masang ay makinig ng mabuti si Yuchon sa kanyang mga sasabihin sapagkat ito ay importante at dapat na walang ibang taong makakaalam. At sa seryosong mukha nito ay sinabi niya na siya ay espiya galing sa Orthodox Alliance at siya ay nabibilang sa mga hidden force na tumataliwas sa mga pinaggagawa ng Heaven-Earth Association. Kaya't sa mga pagbubunyag na ito ay nabibigla din naman si Yuchon at hindi niya inaasahan na mayroon pa palang ganitong nangyayari sa loob ng kanilang mga pagsubok. Ngunit ang ipinagtataka niya ay bakit ito lumapit sa kanya at sinasabi ang lahat ng ito sa kanyang harapan mismo. Ang Orthodox Alliance ay ang pundasyon ng lahat ng martial arts ng Orthodox Murim sa tatlong pinakamalalakas na mga puwersa ng martial arts sa buong mundo. At isa na dito ang Heaven-Earth Association at ang Unorthodox Alliance na naglalaban-laban para ipakita kung sino ang may pinakamalakas na martial arts sa tatlong ito. At mayroon din namang apat na pangunahing organisasyon sa loob ng Orthodox Alliance at ang grupo na nagpapakadalubhasa sa mga undercover missions at mga assassinations ay tinatawag na Hidden Force. Subalit itinanggi din naman ng Orthodox Alliance na mayroon silang ganitong klaseng grupo kaya't akala ng mga tao ay kathang-isip lamang ang Hidden Force. At sa ngayon ay napapaniwala na nga talaga si Yuchon na talagang ang totoo ang grupo ng Hidden Force. At sa kanyang harapan ngayon ay ang isang tao na nabibilang dito kaya't siya ay unti-unti nang naliliwanagan kung ano na ang mga nangyayari. Ngunit siya ay nagtataka kung okay lang ba kay Masang na sabihin nito sa kanya ang kanyang pagiging espiya. Ngunit sinagot din naman siya nito na ang sitwasyon ngayon ay biglang nag-iba at mayroon silang dapat na gawin na dapat na matapos agad. Ngunit bigla din namang umalma si Yuchon at bakit siya isasali ito sa kanyang mga misyon. At sinabi din naman ni Masang na mayroong 15 tao na taga Hidden Force kasama na siya na nagtagumpay sa pagpasok sa Corpse Blood Valley. Ngunit ang hindi lang inaasahan ni Masang ay marami sa kanyang mga kasama ang namatay ng ganun-ganun lang. At naaalala pa niya na lahat sila ay nakapasa noong unang pagsubok, ngunit noong dumating na ang ikalawang pagsubok ay biglang namatay ang 11 niyang kasama. Kaya't sa ngayon ay naghahangad si Masang na matulungan sila ni Yuchon at sumapi sa kanilang gagawing misyon. Ngunit sa matinding pag-isip nito ay parabang nagdadalawang isip siya sapagkat ito ay magiging isang pinakamalaking plot twist na mangyayari sa kanyang buhay. At napapatanong din naman si Yuchon kung ang dahilan ba ng pagkamatay ng mga kasama ni Masang ay dahil sa napakalaking halimaw na baboy damo.
At sinagot din naman agad siya nito na tama ang kanyang hula, at mayroon pang isang pinakamalaking banta sa kanila. At dagdag pang sinabi ni Masang na sa pagkakataong ito ay kahit na hindi isipin ni Yuchon ay alam na niya kung sino ang tinutukoy nito, kaya't dahil sa mga sinabi ni Masang ay para bang mayroon na siyang hinuha kung sino ang pinupunto nito. At bigla din namang kinabahan si Yuchon, at unti-unting lumalabas ang kanyang mga pawis sa kanyang mukha, sapagkat isa lang ang kanyang naiisip na naging dahilan ng mga napakaraming pagkamatay sa ikalawang pagsubok. At sa sobrang galit ni Masang ay sinabi niya na ang bastardong iyon ang naging hadlang sa kanilang mga plano, na nagdahilan ng pagkalagas ng kanyang mga kasama habang siya ay nagdadalamhati, ngunit wala na siyang magagawa kundi ipagpatuloy pa din ang kanyang misyon at humanap ng mga taong makakatulong sa kanya para magpatuloy. At ang taong kanyang tinutukoy ay si Mok Jung-won, at sa tingin ni Masang ay mas masahol pa ito sa napakalaking halimaw na kanilang nakita, at dagdag pa niya na sa kanyang mga kasama ay siyam ang pinatay nito ng napakabrutal. Kaya't sa ngayon ay parabang naridismaya na si Yuchon sa biglaang paglalahad ng mga impormasyong ito, at hindi niya lubos maisip na kung sumama siya sa misyon ay siguradong makakalaban niya ang kanyang kapatid. At patuloy pa din namang nagsasalita si Masang at sinasabi niya na akala nito na si Yuchon at si Jung-won ay magiging magkagrupo sapagkat sila ay magkapatid. Ngunit nabalitaan niya sa ikalawang pagsubok na inutusan sila ni Jung-won na magpatayan, at dahil doon ay mayroon siyang naisip na parabang may mali sa kanilang dalawa at hindi sila nagkakasundo ng lubusan. Kaya't sa pagkakataong ito ay sasabihin na ni Masang kung ano ang kanyang mga plano na may kinalaman kay Jung-won, at dahil na din sila ay magkapatid sa ama ay ikinokonsidera pa din niya na dapat malaman ni Yuchon ang lahat ng ito. At sa laking gulat niya ay sinabi ni Masang na ang gusto nitong gawin ay ang patayin si Jung-won para wala nang maging hadlang sa kanilang plano laban sa Heaven-Earth Association. At hindi din naman makipaniwala si Yuchon, kat hindi niya inaasahan na hahantong sila sa ganitong mga gagawin. At dagdag pa nga ni Masang na sila ay nasa mahigpit na sitwasyon at kinakailangan nila ng mga tao, lalong-lalo na si Yuchon para sila ay tulungan. At wala na din silang pagpipilian pa kaya't sa ayaw at hindi ni Yuchon ay sasama ito sa kanila para lipulin ang lahat ng mga hadlang sa kanilang pagpapabagsak sa Heaven-Earth Association. At dahil sa kanyang mga naririnig ay bigla din namang umalma si Yuchon sapagkat mayroon siyang nararamdamang kakaiba kay Jung-won. Ngunit bigla din namang napangiti si Masang at sinabi niya na huwag itong mag-aalala dahil alam nila kung gaano kabaliw ang taong iyon. At sa buong kumpiyansa niyang pagsasalita ay sinabi nito na kahit napakabaliw ng mga pamamaraan ni Jung-won, ay mayroon silang tao na kasing baliw din niya at iyon ang ipapadala nila upang asikasuhin kung anuman ang kanilang mga iniutos upang iligpit si Jung-won. At makikita din naman ang isang babae na naglalakad sa kanilang hallway at ang mga kalalakihan sa paligid ay parabang nahuhumaling sa ganda nito. At ang babaeng ito ay kasapi sa tinatawag na Ding Regiment at sila ay isang parte din ng Hidden Force ng Orthodox Alliance. At sila ay mga espesyal na mga nabibilang dito at mayroon silang espesyal din na codename at sila ay tinatawag na mga monsters. At isa sa mga rason kung bakit sila tinatawag na ganoon ay kung gaano sila kalakas na makipaglaban. Ngunit mayroon pang isang espesyal na rason kung bakit sila tinatawag na mga monsters dahil hindi sila katulad ng mga ordinaryong tao. At sa ngayon ay makikita din naman si Jung-won na biglang napaupo sa kanyang kama at parabang mayroon na naman siyang iisipin na gawin, kaya't napapatanong na lang din ang Blue Spirit sa kanya kung hindi ba ito napapagod. At sa ngayon ay nakarating na nga ang babaeng ito sa silid ni Jung-won nang hindi kumakatok at binuksan na nga niya ito nang walang paalam at napapatingin na lang si Jung-won dito. At nang unti-unti na itong magpakita ay tinanong din naman agad siya ng ating bida kung sino ito at ang sagot naman ng babae ay isa ding katanungan at sinasabi nito na kung siya na nga ba ang kanyang hinahanap na si Mok Jung-won. At ang gusto lang ng babae ay makipag-usap kay Jung-won ng masinsinan. Kaya't nagtataka din naman ang ating bida at bakit sa mga araw na ito ay napakaraming gustong makipag-usap sa kanya nang hindi niya inaasahan. At sa pagkakataong ito ay mapag-aalaman din naman na ang babaeng ito ay mayroong katawan na hindi nakakaramdam ng sakit
dahil sa walang humpay na paggamit ng mga mahika sa kanyang katawan at mga eksperimento, at gagamitin niya ito para akitin ang ating bida. At dahil sa mayroong kakaibang personalidad ang babaeng ito, ay bigla din namang naghubad ito sa harapan ni Jungwon, at wala din namang reaksyon ang ating bida sa pinaggagawa ng babae sa kanyang harapan. At ang taong ito ay natutunan ng makaramdam sa pamamagitan ng sakit at pagkaaliw gamit ang kanyang katawan, at ang pangalan niya ay Sinungwayang. At sa pagkakataong ito ay parabang iba na ang naiisip ni Jungwon sa babae, at hindi siya nai-impress sa mga pinagagagawa niya.